Nakangiti si Eliza nang lumabas ng simbahan pagkatapos patiin ng bagong kasal niyang ex na si Adrian at ang asawa na nito ngayong si Leslie. Pagkapasok ng kanyang kotse, doon pa lamang niya inalis ang pekeng ngiti at tuluyan ng napaiyak. Akala niya okay na siya, mali pala siya. Sa kabila ng sakit, hindi niya pinagsisisihang pinalaya si Adrian. Alam niya kasing mas magiging masaya ito sa piling ng totoo nitong iniibig, at hindi siya yon. Nagulat at napahinto sa pag-iyak si Eliza nang biglang pumasok sa kanyang kotse ang isang lalaki. Nilingon niya ito. Who are you? Tili niya. Ma'am, please don't scream. Hindi ako masamang tao. What do you need? Ma'am, I mean you no harm. Please, I just need your help. Help? You should have told me first bago ka basta nalang pumasok sa kotse ko. Pinahid niya ang luha sa pisngi at saka pinakalma ang sarili. Nagsisisi siyang hindi niya inilak ang pinto. I'm sorry. I didn't mean to scare you, miss. Nagmamadali kasi ako at wala akong makuhang taxi. Iniwan ko ang kotse ko sa malayo dito. Ano ba kasing kailangan mo? Nakita mo ba yung kakaalis ng taxi? Pwede ba nating sundan yun? Nag-aalalang pakiusap ng napahiyang lalaki. At paano ako nakakasiguro na wala kang gagawing masama sa akin? I guarantee you, miss, wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang habulin ng sasakyang yun. Kapag ginawan kita ng masama, ipakulong mo ko agad. Tandaan mo ang mukhang to. Napatitig naman si Eliza sa lalaki na nasa passenger seat. Mukha naman tong maayos. Fine. Pumayag na rin siya kahit naiinis. Napigilan na rin naman ang pag-e-emote niya. Mukha din kasing nasa gipit talagang sitwasyon ng lalaki. This isn't something illegal, right? Tanong niya habang sinusundan na nila yung taxi. Huwag kang mag-alala, ma'am. Desente po akong tao. Sinulipan ni Eliza ang estranghero sa rearview mirror. He looks decent just like what he said. And most of all, he looks remarkably handsome. Kapansin-pansin din ang matikas nitong pangangatawan. Siguro'y batak sa workout. Nag-iwas siya ng tingin nang magtama ang kanilang mga mata nang tumingin din to sa salamin. May I know who are we chasing, mister? My girlfriend. Matipid nitong sagot. Inihinto ni Eliza ang kotse sa tabi nang huminto na ang taxi. Nagpasalamat sa kanyang lalaki at sinundan na ang kasintahang bumaba na rin ng sasakyan. Hindi kaagad umalis si Eliza at sandaling pinanood yung gwapong lalaki. Isang singsing ang hinugot nito sa bulsa ng suot na denim jacket at ibinigay yun sa kasintahan. Subalit sa halip na tanggapin, itinulak to ng babae at tinakbuhan. Why is the world so harsh to us? Angal niya sa malupit nilang kapalaran. Lula ng kanyang sasakyan, nilapitan niya ang lalaki na napako na ngayon sa kinatatayuan. Wanna grab a drink with me? Nag-aalangan niyang yaya rito. Hindi niya ugali ang uminom at makipag-inuman sa hindi kakilala. Pero sa pagkakataong yun, naisip niya na alak ang pwedeng masandala ng mga nasawi nilang puso. Nag-alangan man nung umpisa, pumayag din ng lalaki at sumama sa kanya. Do I look pathetic? Biglang tanong kay Eliza ng lalaki. Nasa harap na sila ng boulevard at umiinom sa loob ng kanyang kotse. Honestly, you look too fine for someone who just got dumped by his ex-girlfriend. Sagot niya at tiningnan ng walang kaemo-emosyon nitong muka. Umiling-iling to habang sa papalubog na araw nakatingin. I've been through so many hardships already that it's hard for me to feel sad about something as insignificant as that. Insignificant? Paano naman naging insignificant yon? Kaya ba inaya mo kung uminom kasi akala mo malungkot ako, miss? Balik nitong tanong sa kanya sa halip na sagutin siya. Hindi ba ganun naman talaga dapat ang maramdaman mo kasi iniwan ka ng mahal mo? For some reason, I don't feel sad. Just disappointed. Kung ganun, baka hindi pa ganoon kalalim ang pagmamahal mo sa kanya. Maybe. Tinitigan ito ni Eliza habang nasa lumulubog na araw pa rin ang atensyon nito. Why were you crying earlier? Tanong ng lalaki sa kanya. Bigla itong lumingon sa dalaga kaya mabilis niyang ibinaling sa unahan ng muka. Sigurado kang gusto mong malaman? Mahaba-haba to. Anya. Nang tumango ang lalaki ay sa kanya sinimulang magkwento rito magbula sa kung paano niya naging kasintahan si Adrian hanggang sa ikinasal na ito sa una nitong minahal na babae bago siya nito nakilala. Bahagya namang gumaan ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang mailabas ang lahat ng hinanakit. I think it was foolish for you to go to your ex's wedding while you still have lingering feelings for him.
Prangkang komento ng lalaki sa kanya. Ayoko lang naman kasing isipin nila na hindi pa ako okay. Do you always do that? Ang alin? Tinuro nito ang mga labi niyang nakangiti. That. Smiling even though deep inside you're in pain. May mali ba ron? Smiling has been her coping mechanism to hide what she truly feels. Pati ba yun ipagbabawal sa kanya? Is it alright if I give you an advice? Tanong ng lalaki. Subalit base sa tono nito ay para siya nitong inuutusan. Nakakakaba. Sige. Before that, may I know your name? Kanina pa tayo magkasama pero hindi pa natin kilala ang isa't isa. Oo nga no. Anyway, I'm Eliza Madrid. And you are? I'm David. Nice to meet you, Eliza. Nice to meet you too. Nagsama pa tayong parehong sawi, ano? Oo nga pala, ituloy mo na ang sinasabi mo ng advice. Baka makatulong sa akin. It's okay to acknowledge your true feelings, Eliza. If you're hurting, it's important to let it out. Keeping your emotions bottled up won't help you to move on from whatever is hurting you now. It's not healthy, both emotionally and mentally. Trust me, I've been there. Payo nito habang sa hawak na can beer nakatuon ng tingin. Bahagyaring lumambot ang ekspresyon ng mukha nito pagkalipas ng ilang sandali. Biglang na-curious si Eliza sa lalaki. Ano kaya mga pinagdaanan nito para maging ganoon to kakalmado sa kabila ng rejection na natanggap nito kanina sa ex nito? Nagpatuloy pa sila sa kwentuhan at inuman, hanggang sa nagyaya na siya sa loob ng sasakyan. Samantala, hindi naman makapaniwala si David na sa araw na yon ay ginawa niyang sumama sa isang hindi kilalang babae at uminom kasama nito. Hindi niya ugali ang basta na lamang makihalubilo sa iba. Subalit nang maaninig niya ang lungkot sa mga mata ni Eliza sa kabila ng maganda nitong ngiti, ay pinili niyang samahan to. Every time she looks at her, he was reminded of his past self. Malungkot. Pinagmasdan niya ang mukha ng magandang dalaga na ngayon nakatulog na sa driver's seat sa labis na kalasingan. I hope you heal from all the things that's making you sad, Eliza. Mahina niyang sambit. Muling tiningnan ni David ang text message mula sa kasintahang si Denise. Pagkatapos niya itong alokin ng kasal kanina, bigla itong nagpa siyang makipaghiwalay sa kanya. Dahil doon ay napatunayan niyang wala na talagang babaeng tatanggap sa katulad niya na isang single dad. Habang nag-iisip kung paano ipapaliwanag sa anak ang paghihiwalay nila ng tita Denise nito, ay napalingon siyang muli kay Eliza nang bigla itong umungol at nagsalita. Why is it so hot in here? Nakapikit na reklamo nito, saka unti-unti nang hinuhubad ang suot na dress. Wait, you can't do that. Bumaling siya sa ibang direksyon nang tuluyan ng nahubad ng babae ang damit at itinapon yun sa likod ng sasakyan. Tiningnan niya ang dashcam ng kotse at umiling-iling. For sure you're going to regret this tomorrow. Kinaumagahan, nagulantang si Eliza ng pagkagising niya ay wala na yung estrangherong lalaki. The only thing left behind was his denim jacket, which was draped over her almost naked body. Napatili siya. Dali-dali niyang chinek ang kanyang dashcam at natuklasan ng kahiyahayang ginawa kagabi. Wala na siyang maitatago sa lalaking kasama kagabi. I swear to God, I will never drink again. Lord, wag mo na po sanang hayaang mag-cruise sa mga landas namin ulit. Wala na po ako mukhang maihaharap sa kanya. Impit ang tili niyang hiling, saka nagmaneho at umuwi na. Samantala, nagpunta si David sa school ng kanyang anak. Pinatawag siya ng teacher nito. Habang kausap ang guro ay tumawag ang tauhang inutusan niyang sumubaybay kay Eliza. Ipinaalam nito na ligtas na nakauwi ang dalaga. Gusto niya sana itong dalhin sa hotel kagabi. Subalit nag-aalala siya na baka may makakilala sa kanya at makunan siya ng litrato. Ayaw niya sa lahat ay ang nailalagay sa mga balita, lalo na kung wala naman yung kinalaman sa kanyang negosyo. Hindi naman niya ito magawang iuwi sa bahay niya dahil ayaw niyang may masamang isipin ng anak niya sa kanya. Baka isipin ng bata na kung sino-sinong babae na lamang ang iniuuwi ng papa nito. Mr. Acosta, napatingin si David sa advisor ng anak niyang si Talia. Nasa duty siya sa fire station nang tumawag ang school para ipaalam sa kanya na may inaway na naman si Talia na kaklase. He knows her daughter. Hindi ito basta makikipag-away kung hindi ito ay nagrabyado. Sorry, may importante lang akong kinausap. Apologetic na anya sa guro. So, as I was saying, yes,
I'm determined to pull out my daughter from this school this time. I know things aren't going well lately with Talia and her classmate, Mr. Acosta, but I think the school could still I'm sorry, pero wala na makakapagpabago ng isip ko, ma'am. Maraming beses nang nabully si Talia, at hindi na rin mabilang ni David kung ilang beses na silang pinangakuan ng paaralan na aayusin ang tungkol sa bagay na yon. Alam niyang kakaiba si Talia kumpara sa ibang mga bata. Genius ito, at minsan parang matanda kung umasta, kahit 5 taong gulang pa lamang ito. Ganun pa man, hindi yun dahilan para maging unfair ang mga staff ng school sa pagtrato rito. Dumating ang principal at maging ito'y kinumbinsi si David na huwag i-pull out si Talia. Subalit maging ito'y hindi na niya pinakinggan dahil determinado na talaga siyang ilipat ng paaralan ng anak. Batid niya naman na ang dahilan lamang kung bakit ganoon na lamang ang mga ito kaprosigidong pigilan silang umalis ay dahil isa siya sa may pinakamalaking kontribusyon sa paaralan. I'm sorry, but my decision is final. Please process my daughter's papers immediately. Seryoso niyang sabi, saka tinalikuran na ang mga ito. Ang yabang, akala mo naman kung sino, hindi hamak na bumbero lang naman. Narinig niyang sabi ng principal. Napangisi siya sa pagmamaliit nito. Kung alam lamang nito na isa siya sa may-ari ng 2 sa naglalakihang mall sa kanilang bayan, at isa lamang siyang volunteer sa fire station, ay hindi nito sasabihin yun. Yun ang lihim na pinakatatago niya sa marami, na isa siyang bilyonaryo at malaki ang ambag sa lipunan. Ngunit mas gusto niya ang pribadong buhay, kaya't iilan lamang ang nakakakilala sa totoo niyang katayuan sa buhay. Pagkaalis ng school, ipinasyal ni David si Talia sa kanilang mall, sapagkat batid niyang masama ang loob nito pagkatapos ng mga nangyari sa paaralan. Hindi na po ba ako papasok sa school, Papa? Biglang tanong ni Talia habang nag-iikot-ikot sila sa toy store. Of course not. Papasok ka pa rin. But this time sa mas magandang school na. Yung school na puro mababait na bata lang ang makakasama mo. Then I guess I don't belong to any school. Kasi sabi ni teacher, salbahe raw ako. Bakit po ako salbahe, Papa? Why am I so weird? Talia, you're not weird. Higit sa lahat, hindi ka salbahe. You are unique. It just happened that you were in the wrong crowd. Forget what your teacher said, okay? Hindi ka niya totoong kilala. Okay po, Papa. Pagkatapos maibili ng bagong laruan at school supply si Talia, nagtungo naman sila sa grocery ng mall. Wala siyang kamalay-malay na doon ay isang pamilyar na muka ang muli na naman niyang makikita. Kaninang umaga, pagka-uwi ng bahay ay dali-daling nagbihis si Alyssa para pumasok sa trabaho. Kinahapunan, dumaan siya sa grocery store ng isang mall pagkatapos ng trabaho niya sa Sherob's Academy bilang preschool teacher. Bagaman nagmula sa isa sa pinakamayamang angkan sa kanilang bayan, mas pinili ni Alyssa ang maging isang guro kaysa tumulong sa pamamahala sa negosyong clothing line ng kanyang pamilya. Batid niya kasi na mas magiging kapaki-pakinabang siya sa larangang pagtuturo, lalo pat hilig niya ang magbahagi ng kaalaman sa iba. Bukod sa pagtuturo, kilala rin siya sa pagpipinta. Katunayan, unti-unti na ring nakikilala ang pangalan at mga gawa niya sa ibang bansa. It's okay. It's not like we're going to meet again. Pagpapalakas ni Alyssa sa loob dahil hindi pa rin napapanatag ang kanyang kalooban sa nangyari kagabi. Napapraning siyang isipin na baka muli silang magkatagpo ni David. Just calm down and forget what Oh God! Napatago si Alyssa sa likod ng kanyang cart nang may mamataan sa kasunod na estante. At yun na nga, mukhang magaganap na ang pinaka-iniiwasan niyang mangyari. What is he doing here? Inis niyang bulong habang sinisilip sa likod ng cart si David. Dahan-dahan siyang umatras palayo. Subalit napahinto siya nang pagpihit niya ay may nabangga siyang batang maliit. Nabuwal ito sa kinatatayuan. Oh my, I'm so sorry, darling. Paumanhin niya sa bata na ngayon masama ang tingin sa kanya. Nagulat siya nang lumapit sa kanila ang pinagtataguan niyang lalaki. At mas nagulat pa siya nang malamang mag-ama ang dalawa. May anak ka? We meet again. Sa halip ay kasual na sabi sa kanya ng lalaki imbis na sagutin ang tanong niya. Were you able to get home safe? Yeah. Nahihiya niyang sagot dahil pinaalala na naman nito ang nangyari kagabi. Papa, I'm bleeding oh. Sumbong ng bata sa ama, saka ipinakita ang dumudugong hintuturo. Don't worry, we'll fix that, sweetie.
Wika ng lalaki sa anak. Let me help. Kasalanan ko naman kung bakit siya nasugatan. Anya, ginamot niya ang sugat ng bata gamit ang mini first aid kit na palagi niyang dala. Are you perhaps avoiding me, Eliza? Biglang tanong sa kanya ng lalaki nang natapos siya sa ginagawa. I saw you. Ha? If it's about what happened last night, you don't have to worry. I didn't see anything. Iniabot ng lalaki ang kamay sa kanya. But I want to formally introduce myself again. I'm David Acosta, by the way. And this is my daughter, Talia. Pasensya na kung basta na lamang kitang iniwan sa kotse mo. I had some urgent matter to attend to. Pamilyar kay Eliza ang pangalan nito, subalit hindi na siya nag-usisa pa. You already know my name. Pero kinamayan pa rin niya ito. Kalimutan na lang natin ang nakakahiyang pangyayaring yon, David. Naiilang siyang tumawa pagkatapos. Napunan niya ang suot nitong uniforme. So, bumbero ka pala? Tumango ito. I can see that you're a teacher. Wika naman nito nang mapansin din ang kanyang uniform. Oo. Nagtuturo ako dyan sa Cherubs Academy. Really? That's a well-known academy. Yeah. Papa, I'm hungry na po. Inip na reklamo ni Talia kay David. Do you mind if I treat you guys somewhere nice? Pambawi ko man lang sa anak mo. It was an accident. You don't have to, Eliza. I insist at saka para na rin mabawasan kahit papano tong hiyang nararamdaman ko because of what happened last night. Sorry kung naging pili ako kagabi. Lasing lang. Agaw niya sa tangka nitong pagtanggi sa offer niya. It's okay. I understand. Everybody becomes crazy kapag nilalasing. Thank you at hindi mo tinake advantage. Bumaling siya kay Talia. Where do you want to eat, baby? Gusto mo ba rin sa higanting bubuyog? Taas kilay naman siyang tinitigan ni Talia. Do you mean Javili? Javili? You said bubuyog, di ba? Yes, kay Jollibee. Natatawa na lang siyang tumango. Okay. Dahil sa gusto ni Talia, napilitan si David na sumama ulit kay Eliza. Habang magkakasama silang tatlo, mas lalong nakilala ni Eliza ang mag-ama. Natuklasan niyang ilang taon ng single dad si David. Namatay ang dati nitong kinakasama sa Amerika habang nagtatrabaho ito roon bilang OFW. Nalaman niya rin na naghahanap ito ng bagong school para kay Talia dahil nabubuli ito sa dati nitong paaralan. Inirekomenda naman niya ang kanilang academy at nagustuhan naman yun ni David kaya nakumbinsin niya itong sa Cherub na pag-aralin ng anak. Is there any problem, Talia? Nakangiti niyang tanong sa bata dahil masama na naman ang tingin nito sa kanya. Umalis sandali si David dahil may tumawag sa cellphone nito. Do you like my papa? Diretsahang tanong ni Talia sa kanya. Nabanggit na sa kanya ni David na genius ito, kaya hindi na siya gaanong nagulat sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Po, Talia? You should always say po kapag nakikipag-usap ka na sa mas matanda sa'yo. I do. I just forget sometimes. So, do you like my father po? Mataray na ulit ng paslit. Bakit mo naman po na itanong? I noticed kasi na you kept staring and smiling at him earlier. Ganoon kasi dapat. Kapag may kinakausap kang isang tao, dapat nakatingin ka sa kanya. At as much as possible, dapat ngumingiti ka rin. Manners po ang tawag doon, Miss Talia. Halimbawa na lang ngayon, nakangiti kitang tinitignan habang kinakausap kita. Subukan mo rin, maganda siya sa pakiramdam. Pati na rin sa pakiramdam ng taong kausap mo. Saka hindi mai-intimidate sa iyong kausap mo kung ngingiti ka sa kanya po. Umismid si Talia. You talk a lot. I don't like you. Alanganin ang ngiti na umiling-iling si Eliza. Marami pang dapat na matutuhan si Talia. Ngayon pa lang ay napakarami ng bagay ang pumapasok sa isip niya na nais niyang matutuhan ito. Sana lang ako ang maging teacher mo kapag pumasok ka na sa Cherub. Usal niya. Tila nagdilang anghel naman si Eliza sa kanyang sinabi dahil pagkatapos mai-enroll ni David si Talia sa Cherub's Academy ay sa section niya ito napunta. Naging malaking pagsubok kay Eliza ang pagiging guro ni Talia. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon at pagtsatsaga sa loob ng isang buwan, unti-unti niyang nakabisa ang pag-uugali nito hanggang sa nakuha na rin niya ang loob nito. You planned all of this, right? Para mas mapalapit ka kay papa ko. Sabi ni Talia kay Eliza.
Isang hapon sa loob ng classroom. Uwian na at ito na lamang ang natitira sa mga estudyante niya na hindi pa sinusundo ng magulang. Talia, ilang beses ko mong uulitin. Hindi ako interesado sa papa mo. Saka magpo-opo ka po palagi. Hindi na matandaan ni Eliza kung ilang ulit niya nang ipinaliwanag kay Talia na hindi totoo ang ibinibintang nito sa kanya. But why po? All girls like my papa. Bakit ikaw ayaw mo po? Tila hindi ito makapaniwala. Napaisip naman si Eliza. Ayaw nga ba talaga niya sa gwapong si David? O baka naman takot lang siyang mabigo ulit sa pag-ibig? Bakit kaya wala pang papa mo? Tanong na lamang niya para ilihis ang kanilang pinag-uusapan. Pasado 5:00 na ng hapon at wala pa rin si David. He's calling. Impormahan niya kay Talia nang tawagan nito ang cellphone niya. Ipinaliwanag ni David sa kanya na mahuhuli ito ng pagsundo kay Talia dahil may nirespondihan itong sunog sa kabilang bayan. If you want, pwede ko na siyang ihatid sa inyo. Pwede ko naman siyang samahan hanggang sa makauwi ka na. May kotse naman ako at tapos na rin ako sa ginagawa ko. Sabi niya kay David sa kabilang linya. Masyadong malaking pabor naman yan, teacher. Don't worry, Mr. Acosta. Libre naman ako hanggang gabi. Saka mukhang naiinit na tong anak mo. Nakasimangot na nga oh. Anya, sa huli ay pumayag na rin ito, saka pinuto na niya ang tawag at inaya na si Talia na umuwi. Nagtaka si Eliza nang pagdating sa address ng mag-ama ay bumungad sa kanya ang isang magarang mansyon. Halos ganoon din kalaki at kaganda ang mansyon na tinitirahan nila ng Tito Antonia. You live here, sweetie? Hindi makapaniwala niyang tanong kay Talia. Mabilis na tango ang isinagot ng paslit. Nagtataka man, hindi na nag-usisa pa si Eliza at nag-isip na lamang ng mga rasyonal na dahilan kung bakit sa ganoong tirahan nakatira ang mag-ama. Gayong sa pagkakaalam niya ay mga simpleng tao lamang ang mga ito at bumbero si David. Kayo lang ng papa mo rito? No, we live with Lola but she's been gone for so long now. Sabi niya 10 days lang daw siya magbabakasyon. Pero lagpas ng 10 days yung pagka-count ko, hindi pa rin siya umuuwi. Nakangusang kwento ni Talia. What about needs? Wala po. Sabi ni Papa, they're not all mabait. Yung yaya ko nung baby pa ako, muntik na raw ako kunin. That must have scared him a lot. Do you want me to make you a sandwich while you wait for me in your room? Kaagad na umoo si Talia. Pagkatapos, patakbo na itong umakyat patungo sa silid nito. I want to! Pahabol nito. Iiling-iling na napangiti si Eliza, saka nagtungo na sa kusina. Samantala, pagkatapos naman ni David sa duty sa fire station, ay nagmadali na siyang umuwi. Nagtaka siya nang pagdating sa mansyon ay wala na ang kotse ni Eliza. She must have gone home already. Bigla siyang naawa sa anak. Palagi na lamang itong naiiwan mag-isa sa pagkalaki-laki nilang tirahan. Ayaw naman niyang kumuha ng yaya nito dahil wala siyang tiwala. Dumaan si David sa silid ni Talia at nagulat nang datnan niya ang anak na mahimbing nang natutulog kasama si Eliza na nakaidlip na rin sa paghihintay. Napangiti siya habang nakamasid sa dalawa. Nagmukhang mag-ina ang dalawa dahil sa ayos ng mga ito. Naalimpungatan si Eliza at napatingin sa kanya. You're home. Yeah, thank you and I'm sorry for the inconvenience, Teacher Eliza. Sabi niya. No worries. Masaya namang kasama ang anak mo. Napahikab si Eliza. I should head home. Natigilan ito nang bigla siyang tumawa ng mahina. Paano kasi gulo-gulo ang buhok nito na para bang nakipagsabunutan? Nahihiya namang inayos kaagad ni Eliza ang buhok nang mapagtanto ang pinagtatawanan ng lalaki. You should always wear that smile, Mr. David Acosta. You look less scary. Komento nito habang nag-aayos sa harapan ng salamin. Ako? Nakakatakot? Yes, you look cold when you don't smile. Manang-mana nga sa iyong anak mo eh. Alam mo minsan, nakakatakot si Talia. Para siyang yung bida ron sa pelikulang The Orphan. Hey, that's mean. Natatawang sabi ni David. Kayong mag-ama ang mean. Ang sama niyong tumingin sa akin. Sometimes I even wonder kung may atraso ba ako sa inyo noon na hindi ko maalala. Natatawa namang tugon ni Eliza pagkatapos. Tumingin to sa relo. Anyway, I should go. Masyado na ako nagtatagal dito sa inyo. Sinundan ni David si Eliza nang lumabas na ito ng gilid.
Can you stay for a bit? I'd like to make you dinner. Sa hindi matukoy na dahilan, tila ayaw pa niya itong pauwiin. Gusto pa niya itong makausap ng mas matagal. Why? Wala lang. Bilang pasasalamat lang sa pagbabantay mo sa anak ko. Tumango-tango naman si Eliza at hindi ito tumatanggi sa grasya. Pumayag to. Okay. Sa kusina nila ipinagpatuloy ni Eliza ang pagkukwentuhan habang pinanonood siya ng dalaga sa pagluluto. Natawa siya ng malakas nang kumalamang sikmura nito nang ihain na niya sa harapan nito ang chicken pasta na niluto para rito. I had a long day. Kakain ako. Nahihiyang nagsimula ng kumain si Eliza. Sobra itong nasarapan kaya naman naging sunod-sunod ang naging pagsubo nito. Hey, slow down. Wala namang mga agaw sa'yo. It's so good. What else can you cook, David? Marami. Ikaw, anong specialty mo? Nahihiyang ngumiti si Eliza dahil wala pa itong alam sa gawain sa kusina. I don't cook. Talaga? Then sino nagluluto para sa'yo? Or cook o kaya minsan kumakain na lang ako sa labas. May personal cook ka? Minsan nagpapadeliver ako. Masyado kasi akong busy kaya hindi ko na napaglalaanan ng oras ang pagluluto. Minabuti ni Eliza na wag nang banggitin ulit ang tungkol sa pagkakaroon nito ng personal cook dahil baka maungkat pa ang tungkol sa pagiging heredera niya. Wala itong planong ipangalandakan kina David kung gaano ito kayaman. Thank you for the wonderful meal, David. Mauna na ako. Sabi nito matapos kumain. I didn't see your car outside. Pansin ni David. Nasa shop. Sira ata. May kakaibang tunog kapag umaandar. Kaya pinakuha ko kanina pagkarating dito. Dadaanan ko na lang bukas doon. Magta-taxi na lang ako pa uwi. I'd like to drop you off kaso walang kasama si... Natigilan si David nang bumukas ang front door ng bahay. Ilang sandali pa, biglang lumitaw sa entrada ng dining room ang business partner / best friend niyang si Luis. Nagulat ito nang makita si Eliza. Bago pa man makapag-usisa ang kaibigan, inakay na niya si Eliza paalis. Sakto ang dating mo. Watch out for Talia for me, Luis. Babalik ako kagad. Bilin niya kay Luis bago umalis. Kakamot-kamot sa ulo ang kaibigan na naiwan sa loob ng bahay. Habang nagmamaneho si David ay naging tahimik na si Eliza, kahit na marami pa siyang gustong malaman sa lalaki. Ayaw niyang isipin nito na masyado siyang nanghihimasok sa buhay nito. Gayong teacher lang naman siya ni Talia. Pagdating sa tapat ng kanilang mansyon, hindi niya inaasahan na bababa pa si David ng kotse. You live here? Hindi makapaniwala ang tanong ni David sa kanya. Yeah. I bet you're not just a teacher, aren't you? Bago pa man siya makasagot ay bigla nang sumulpot ang Tito Antonia. Kaya pala panay tanggi ka sa mga nirereto ko, kasi may boyfriend ka na, iha. Natigilan ito nang mapatingin kay David. Mr. Acosta, what are you doing here? Mr. Madrid? Gulat ding bulalas ni David. You guys know each other, Tito? Mas nagulat si Eliza. Yes, iha. Nagkakasama kami ni Mr. Acosta sa ilang business conference. Don't you know na siya ang owner ng pinakamalaking mall dito at sa karatig nating bayan? You mean yung DA Mall? Yes, anak. Ikaw ha, hindi mo sinasabi na magkakilala pala kayo. Recently lang po, sir. Teacher din kasi siya ng anak ko. Sabad ni David. So, ikaw pala ang dahilan kung bakit ayaw sa iba ng Eliza ko. Giniya nito si David papasok ng mansyon. Wala namang ibang nagawa si David kundi sumunod dito, na ngayon paniwalang paniwala sa maling akala nito. Pagdating sa loob, itinuwid ni Eliza ang Tito Antonito sa mali nitong iniisip sa kanila ni David. Parang bata naman itong nadismaya. Naikwento ni David na ipinanganak ito sa isang mahirap na pamilya. Ang yaman na mayroon ito ngayon ay bunga ng pagmamagandang loob nito noon sa isang matandang milyonaryo na tinulungan nito noong muntik nang mabingit sa kapahamakan ang nasabing matanda. Malaking pabuya ang ibinigay nito na siyang ginamit ni David para makapagsimula ng maliit na negosyo na hindi rin kalaunay mabilis na lumago nang magsosyo ito at ang kaibigan nitong si Luis. Ngayon ay 35 years old na si David at kasalukuyang CEO ng DA Group of Companies. Di agad niya naisip na initial ng pangalan ng lalaki ang mall sa bayan nila. Bigla din niyang naalala si Adrian. Nagmula din sa hirap ang lalaking minahal niya at tinulungan ito ni Tito Anton
na makabangon bilang pasasalamat ni Adrian sa pagtulong nito noon sa kanya at pagligtas sa mga lasing. Maabilidad ito kaya mabilis na iangat ang sarili at naging ganap na CEO. Yun nga lang, kailangan niya itong palayain para lubusan na itong maging masaya sa piling ng tunay nitong minamahal. Ayaw niyang itali ang lalaki noon sa relasyon na tumatanaw lamang ng utang na loob, kaya napipilitan siyang pakisamahan at mahalin. Alam ni Eliza na mahal din siya ni Adrian, ngunit bilang kaibigan lang. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung may kasintahan ka na, Mr. Acosta? Biglang tanong ni Anton kay David na nagpabalik kay Eliza sa kasalukuyan. Alam mo kasi, napapagod na akong ireto tong si Eliza sa mga binatang kakilala ko. Mula na maghiwalay sila ng boyfriend niya, naging pihika na yan sa lalaki. Naisip ko lang, baka gusto mo siyang i-date. Tito Anton, saway ni Eliza sa tiyuhing desperado nang ipakasal siya sa kung kani-kaninong binata. I already have a kid, sir. Saka mas matanda pa ako ng halos 10 taon kay Eliza. Sabi naman ni David. Umiling-iling ang Ginoo. Wala itong pakialam sa sinabi ni David. Yes, you already mentioned that. Wala naman ako nakikitang mali ron as long as you're single. At yung edad, di na yun mahalaga ngayon. 35 ka na kamo at si Eliza naman ay 27. Nako, tamang-tama lang ang edad nyo. Ngumiti ito ng pagkalaki-laki. So, are you open with dating my niece? I believe Eliza deserves to date someone better, Mr. Madrid. Someone decent. Hindi gusto ni Eliza na inirereto siya ng tiyuhin. Subalit na dismaya siya sa narinig kay David. Hindi niya nagustuhan ng mababa nitong pagtingin sa sarili bilang isang lalaki. Being a single dad doesn't make you less decent, Mr. Acosta. Single parents are admirable. I know that because I witnessed how Tito Anton did his best para palakihin ako ng mag-isa simula nang naulila ako. Kita mo, hindi na siya nakapag-asawa dahil ibinuhos niya halos lahat ng oras niya sa akin. Sabad ng dalaga. And it's very possible that if you don't take action now, you'll end up like me, growing old alone, David Iho. Gatong naman ni Tito Anton. Eliza, time is passing, and you're not getting any younger. As for you, David, she's right. Walang masama kung maghahanap ka rin ng makakatuwang sa buhay. Pwede mo naman subukang kilalanin tong pamangkin ko. Bukod sa maganda na masisiguro ko sa'yong mabait to. Hindi ka magsisisi kung siyang makakatuluyan mo. Dagdag pa ng hindi sumusukong matanda. Napatakip na mukha si Eliza sa sobrang hiya habang si David naman ay natawa na lang. Please enough with your reto, Tito. Nakakahiya na kay Mr. Acosta. Wika niya pagkatapos. Nagpaalam na si David na uuwi na. I'm sorry about that, David. Paumanhin niya rito nang nasa labas na sila ng mansyon. Wala yun. I understand your uncle's sentiment. Nga pala, huwag kayong mawawala ni Talia sa Friday, ha? Napakunot noo si David. Friday? Oo, hindi ba nabanggit sa'yo ni Talia ang tungkol sa Family Fun Day? Activity yon para tulungan ma-improve ang social skills nila. Magandang bonding din yun para sa pamilya. That kid didn't mention anything. Sure, darating kami, Teacher Eliza. Thank you for informing. You should attend. Matutuwa kang makita kung paano na si Talia sa school ngayon. She has improved a lot. Marami na siyang friends. I'm glad to hear that. Thank you for taking care of my daughter. Nakangiting pasalamat ni David sa kanya at sandali silang nagkatitigan. I should go. Bigla itong nagpaalam ng mailang at biglang kinabahan. Mabuti na lang at tila hindi naman napansin ni Eliza ang kakaibang ikinilos nito. Nang dumating ang Biyernes, maagang dumating sa academy sina David at Talia para sa Family Fun Day. Natuwa si Eliza nang makita niya ang mag-ama na twinning pa ang mga suot na t-shirts. Habang nagfa-facilitate sa mga laro, napansin niya na tila hindi natutuwa si Talia dahil nakasiksik lamang ito sa gilid ni David habang nakaupo ang mga ito sa bangko. What's wrong, Talia? Hindi mo ba nagustuhan ng mga games na nilalaro ng mga friends mo? Tiningnan niya si David at umiling-iling to. Hindi naman kami pwedeng sumali ng papa ko Reklamo nito. Ha? Bakit naman? Taka niyang tanong, saka tumingin sa magsisimula ng sack race. Gusto mo bang sumali ron? Masaya yon. Ayoko. 3 dapat ang players dyan 2 lang kami ni Papa. Wala akong mama. Napatango-tango si Eliza. Yun pala ang dahilan kung bakit nagsusungit na naman ng bata.
Gusto ko rin sana sumali ron kaso mag-isa lang ako eh. Wala rin akong kasama. Kunwaring sabi ni Eliza saka tumingin kay David. Pwede ba kitang makalaro, David? Nginitian siya ni David. Oo naman, kaso dalawa lang tayo. Kulang pa tayo ng isa. Anito, at sabay nilang tiningnan si Talia. Mataray na pinag-cross ni Talia ang mga braso. Okay, basta isang game lang ha. Anito, saka nauna nang nagtungo sa area kung saan gaganapin ang sack race. Nagkatawanan naman sina Eliza at David dahil sa epektibo nilang strategy para magawang paglaruin si Talia. Pagkatapos sa sack race ay sunod-sunod na ang mga games na nilahukan ni Talia. Sobra na itong nag-enjoy. Thank you, Teacher Eliza. Pasasalamat sa kanya ni David habang magkatabi silang nagpapahinga sa bench. Pinanonood nila si Talia na masayang nakikipaghabulan sa iba pang mga bata sa quadrangle. Wala yon, maliit na bagay. Napakalaking bagay na ginawa mo, Eliza. Ngayon ko lang nakitang ganito kasaya si Talia. Ngayon, she just looks like a normal kid. Sa dati niyang school, hindi siya sumasali sa mga ganitong event. Ngayon lang. Hindi naman abnormal ang anak mo, Mr. Acosta. She's special. Natawa siya ng mahina. Sumilay naman ang maliit na ngiti sa mga labi ni David. Tila magnet yun na nakakuha sa pansin ni Eliza dahil napatulala na lang siya sa nakangiti nitong muka. Ibinaling niya ang tingin sa iba nang lumakas at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya maaaring magkagusto kay David. Magagalit si Talia. Hindi ko naman siya gusto. Nagwapuhan lang. Wika ni Eliza sa sarili. May sinasabi ka? O sisa ni David nang marinig ang pabulong-bulong niya. Wala. Ang sabi ko, babalik na ako sa pagfa-facilitate. Maiwan na kita rito. Sabi niya, saka nagmamadaling umalis. Sa pagmamadaling makalayo kay David, aksidente siyang natalisod at bumagsak sa lupa. Dali-dali siyang dinaluhan ng ibang parents at ng kanyang co-teachers. Sinubukan niyang tumayo, subalit muli siyang napaupo at napangiwi nang sumakit ang nasprain niyang paa. Don't move. It might worsen. Biglang lumitaw sa harapan niya si David. Binuhat siya nito at dinala sa infirmary. Ma'am Eliza, ano pong nangyari? Aligagang salubong sa kanila ng nurse. Maingat siyang ibinaba ni David sa kama pagkatapos. Naghalungkat na ito ng mga cabinets nang hindi man lamang pinapansin ang nurse na sunod ng sunod at tanong ng tanong dito. Biglang pumasok ang co-teacher ni Eliza na si Teacher Beth. At hindi la palabas ang walang kamuwang-muwang na nurse. Bago tuluyang makaalis, sinulyapan siya nito at ginitian ng makahulugan. Bumalik na si David kay Eliza at nilapatan ng first aid ang nasprain niyang ankle. Habang ginagawa yon, panay naman ng pagpapaliwanag nito sa mga dapat niyang gawin para hindi na lumala pa ang kondisyon ng kanyang paa. Napapaisip ang dalaga habang pinanonood ito sa ginagawa. Ang sarap siguro nitong maging asawa. Bukod sa responsible tong ama at gentleman, mukhang magiging maalaga rin to sa magiging misis nito. Nako, magaling talagang pumili si Tito Anton ng lalaking irereto sa akin. Sabi niya sa isip, pero kaagad din niyang sinaway ang isip. Pinagpapantasyahan ba niya si David? Do you understand or do I have to write it down for you, Teacher Eliza? Aha? Bahagya siyang nag-alangan nang seryoso siyang tinitigan ni David. Para itong galit. Ali, wag na lang. Ayaw ko sa masungit. Sabad na naman ng makulit niyang isip. Okay na. Naiintindihan ko. Sagot niya. Pagkatapos, walang salita na bigla na lamang siyang nilayasan ni David. Anong problema nun? Naguguluhan niyang tanong. Mabilis ang mga hakbang at nakasimangot namang lumabas ng building ng academy si David matapos niyang iwanan si Eliza sa infirmary. Naiinis at naguguluhan siya sa sarili. Paano kasi tila bigla siyang nakaramdam ng paninibugho nang makitang pinalibutan si Eliza ng mga lalaking gustong tumulong dito nang natapilok ito kanina. Mukhang nahuhulog na yata ang kanyang loob sa mabait na teacher ng anak niya. What's wrong with you, David? Why are you acting like a jealous kid? Tanong niya sa sarili. Hindi na dapat si David nakakaramdam ng ganoon dahil wala na siyang plano pang sumugal ulit sa pag-ibig. Gayong paulit-ulit naman siyang binibigo nito. Bukod doon, naniniwala siyang hindi magugustuhan ni Eliza ang katulad niya na isang single dad. Kaya bago pa man lumalim ang nararamdaman, mas minabuti niyang dumistansya na rito.
Isang hapon, kapansin-pansin ang mga naghahagikikang nanay ng mga estudyante sa parents terminal ng Sherob's Academy. Nakita yun ni Eliza at sinundan ang tinitingnan ng mga ito. Nakita niya si David. Katulad ng ibang parents, hinihintay din itong matapos ang klase ni Talia. Napairap siya sa inaastan ng mga nagpapantasyang mommies. May mga asawa ng mga ito, pero panay pa rin ang pagpapakit sa single dad na ama ng kanyang estudyante. Lumapit siya kay David nang hindi pinapansin ng mga nanay kahit pabinati siya ng mga ito. Teacher Eliza, ani David. Hi, Mr. Acosta. Gusto ko lang magpasalamat sa iyo for helping me last Friday. Hindi mo na kasi sinusundo si Talia sa classroom after nun kaya hindi kita mapasalamatan ng personal. Wala po yun. Maayos na ba ang paa mo, Teacher Eliza? Yeah, my foot's fine. Bakit nga pala hindi mo na sa classroom sinusundo si Talia? Curious niyang tanong. We made an agreement na dito ko na siya sa gate susunduin after her class. Mas convenient yun kasi malapit lang sa parking lot. Okay. Akala ko kasi iniiwasan mo ko. Biro niya. Subalit tila sineryoso yun ni David. What? Bakit ko naman gagawin yun? Mas prefer ko lang na dito ko na siya hintayin kasi dito rin naghihintay mostly ang mga parents. Nakakakwentuhan ko sila kahit papano. Pagsisinungaling ni David dahil ang totoo'y hindi nito nagawang makipagkwentuhan sa mga magulang doon kahit minsan. Sa hindi naman malamang dahilan, tila nakaramdam ng pagkainis si Eliza kay David. I was just joking, masyado kang defensive. Tumikim siya at ngumiti ng pilit. So, mas gusto mo palang kakwentuhan ng mga mommies dito. Bubulong-bulong niyang sabi. I'm sorry, are you saying something? Wala. Ang sabi ko, babalik na po ako sa classroom kasi mukhang naaabala na kita. Sige na, makipagkwentuhan ka na lang dyan sa mga mommies. Enjoy. Sarkastiko niyang sabi. Pagkabalik sa classroom, nadatnan ni Eliza si Teacher Beth na nakatayo sa tapat ng pinto habang may pilyang ngiti sa mga labi. Nakita kita, Teacher Eliza. Po? Kausap mo yung hot daddy ng estudyante mo. Teacher Beth, baka marinig ka ng mga bata. Saway niya rito. Sa halip na magpasaway, mas natawa pa ang intrimitidang guro. See? Hindi ko pa nga pinapangalanan kilala mo na kaagad kung sinong tinutukoy ko. Nako, Teacher Eliza, iba na yan ha? Teacher Beth? Huwag ka nang magkaila. Kitang-kita ko kung paano kayo magnakawan ng tingin sa isa't isa ni Hot Daddy. Mali ka nang iniisip mo, Teacher Beth. Hay nako, wag ako, Teacher Eliza. May asawa't 2 anak na ako. Alam ko kung ano ang nakikita ko. Tigil nito sa sasabihin niya. Sa katatawa-tawang bumalik na sa classroom nito. Napaawang ang bibig ni Eliza. Hindi man direktang sinabi ni Teacher Beth sa kanya, alam niyang iniisip nito na may gusto siya kay David. No, wala akong gusto sa kanya. She's just assuming things. Pagkakaila niya kahit pa tumataliwas na ang tibok ng puso niya sa sinasabi ng kanyang utak. Tiningnan niya si Talia sa loob ng classroom. Hindi ako pwedeng magkagusto sa tatay ng batang to. Patay ako. Mukhang ayaw pa naman sa akin ito. Pagsapit ng uwian, hindi na nga sinundo ni David sa classroom si Talia. Bye, teacher! Paalam kay Eliza ni Talia bago ito lumabas ng classroom. Nakangiti niya itong kinawayan hanggang sa tuluyan na itong nakaalis. Ngunit hindi rin nagtagal, napilitan siyang sundan ito ulit dahil naiwan nito ang textbook sa desk nito. Pagdating ni Eliza sa parking lot ay napatago siya sa isa sa mga nakaparadang kotse. Nang matanaw hindi kalayuan ang bago na namang nirereto sa kanya ng kanyang Tito Anton. What are you doing? Biglang sumulpot si David sa gilid niya. Shh! Hinila niya ito at pinatago rin sa tabi niya. Nasaan si Talia? Bumalik sa classroom. She said she left her book. Kunot noon niyang sinapo ang noo at umiling-iling. Kung alam niya lang na babalikan nito ang libro ay hindi na sana niya ito sinundan. Are you perhaps hiding from Mr. De Leos? Nagulat siyang malamang kilala nito ang binatang nirereto ng tiyuhin sa kanya. You know Bobby? He was once our client. Siya bang bagong nirereto sa'yo ng tito mo? I don't know what to do, David. I already told him na hindi ako interesado sa kanya. But he just won't listen. I even told him na may boyfriend ako para tantanan niya na ako. Pero hindi pa rin siya naniniwala.
Eliza, what are you doing there? Nagulat si Eliza nang marinig ang boses ni Bobby. Sa pagkabigla, bigla niyang isinandal si David sa kotse at hinalikan sa labi. Kaagad siyang humiwalay rito nang mapagtanto ang nagawa. I'm sorry you have to see that. Nakangiti at kalmadong humarap si David kay Bobby. Naguguluhang nagpalipat-lipat ang tingin sa kanila ni Bobby. David, what are you doing with Eliza? I think I should be the one asking you that. Hinawakan ni David ang nanlalamig niyang kamay. What are you doing at my girlfriend's workplace? Parehong napaawang ang bibig ni na Eliza at Bobby. Tama bang narinig ko? Girlfriend mo ang pamangkin ko? Bigla namang sumulpot si Anton. Tito, why are you here? I came with Bobby kasi alam kong tatakasan mo na naman siya. Teka, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Are you two dating? Hindi makapaniwala si Anton. Papa? Naagaw ang kanilang pansin nang magsalita si Talia. Wala silang kamalay-malay na kanina pa pala ito nakabalik at nasaksihan nito ang lahat ng nangyari. Teacher Eliza, bakit manikis ang papa ko? Napatakip ng mukha si Eliza sa sobrang hiya. Dahil sa komplikadong sitwasyon, walang nagawa sina Eliza at David kung hindi ang panindigan ng kanilang pagsisinungaling. I'll explain later, sweetheart. Sabi naman ni David sa anak. Binalingan nito sina Anton. Sir, yes. I and Eliza are dating. May ngiting nanunukso naman ng matanda. Pagkatapos ay nagpaalam na ang matanda at si Bobby sa kanila. I'm sorry. I didn't thought nakasama pala ni Bobby ang tito mo. Paumanhin ni David sa kanya. Nasa loob sila ngayon ng kotse nito kasama si Talia. No, David. It was my fault. Nahihiya siyang napahawak sa labi nang maalala ang ginawang paghalik sa lalaki. Sinulipan niya si Talia sa rearview mirror. Masama ang tingin nito sa kanila. Let's just tell her the truth. Bulong niya. Kung gagawin natin yan, iisipin ni Talia na okay lang manghalik ng kung sino-sino lang. Pabulong namang sagot ni David. Why are you two whispering? Mataray na tanong ng bata. I know this is so sudden, Talia. But I hope you'll give us a chance to explain ourselves. Ani David sa anak. I'm not mad because you both love each other. I'm mad kasi you didn't tell me. Love each other? Nangingiting umiling-iling si David sa sinabi ng anak. Mas lalo namang nahiya si Eliza. Is Teacher Eliza going to be my mom now, Papa? Ha? Hindi malaman ni Eliza ang dapat sabihin. We'll see. Tiningnan ni David si Eliza. Muling naging abnormal ang tibok ng kanyang puso dahil sa mga titig ng lalaki. Bakit ba ganoon na lamang siya kabahan kapag ginagawa nito yon? Napagkasundoan ni na Eliza at David na gawin ang kanilang pagpapanggap sa maikling panahon lamang. Upang maging kapanipaniwala, palagi na silang nakikita ni David. Napapadalas din sa kanilang mansyon ang mag-ama dahil palagi itong hinahanap ng kanyang tito Anton na mabilis ding nakapalagayan ng loob ni Talia. In fairness naman kay David dahil mukhang kinarir naman ito ang pagpapanggap bilang kanyang boyfriend. Maalaga ito at sweet, taliwas sa malamig nitong aura na sobrang nakapagpapa-intimidate sa kanya noon. Ngayon ay masasabi na niyang komportable siya sa piling nito. Bagaman pagpapanggap lamang ang lahat, may bahagi sa puso ni Eliza na naangkin na ni David. Minsan, hindi niya maiwasang alalahanin ng araw na kailangan na nilang itigil ang kanilang pagkukunwari. Lingid sa kanyang kaalaman, tuluyan na ring nahulog ang loob sa kanya ni David. Mahal na siya nito at nais na nitong totohanin ang kanilang peking relasyon. Nasaan na kaya ang papa mo? Tanong ni Eliza isang gabi habang nasa mansyon siya ng mag-ama. Pinakiusapan siya ni David na samahan muna si Talia dahil gabi na ito makakauwi buhat sa meeting nito sa client nito sa kalapit na bayan. He'll be home soon, teacher. Can we watch cartoons while waiting? Ngunit natigilan si Talia nang biglang bumukas ang front door at pumasok ang lola Cecilia nito na matagal na nawala. Lola! Lumapit ang bata sa ginang at yumakap. My dear Talia, na-miss mo ba ako? Halika, tingnan mo mga pasalubong ko. Nahinto ang matanda nang makita si Eliza. Hello ma'am, I'm Eliza, teacher po ni Talia. Nginitian siya nito, subalit kaagad ding napawi yun nang magsalita ulit si Talia. She's also Papa's new girlfriend, Lola.
Hindi ba't kamakailan lang na maghiwalay sila ni Denise? O sisa ni Cecilia sa malamig na tinig. Magpapaliwanag sana si Eliza subalit dumating na si David. Ma, bakit hindi mo sinabing uuwi ka na? Tanong agad ni David nang makalapit. Niyakap nito ang ina pagkatapos tiningnan ng dalaga. Siya nga pala ma, this is Eliza. Girlfriend mo? Nabanggit nga ng anak mo. Walang kangiti-ngiting wika ng ginang. Nahimigan naman ni David ang malamig na pakikitungo ng ina kay Eliza. Nginitian nito ang dalaga para pagaanin ang loob nito. It's okay, he whispered. Sinubukan ni Eliza na kunin ang loob ng ina ni David ng mga sumunod na araw. Subalit sa kabila ng kanyang pagsisikap, naging mailap pa rin ito sa kanya. Hindi naman naging bulag si David sa pagtsatsaga ni Eliza para makuha ang loob ng ina. Ma, may problema ka ba kay Eliza? Usisa ni David sa ina isang araw habang nasa silid siya ng ginang. Wala akong tiwala sa kanya, David. Dalaga siya at lumaking buhay prinsesa. Para ka na kasi sigurong kaya niya makipagsabayan sa buhay na meron kayo ni Talia. Mag-isip ka, anak. Oras na magpakasal kayo, instant nanay siya ng anak mo. Kakayanin niya ba yon? Marunong ba siya sa mga gawaing bahay? Kaya man lang ba niya kayong ipagluto ng maayos na pagkain? Nako, baka iasa niya lahat yan sa katulong. Ma, napag-aaralan naman po yun. Besides, wala akong katulong, remember? Isa pa, can't you see that she's also doing her best para alagaan si Talia? Gusto rin siya ng bata. Pagtatanggol niya kay Eliza. Hindi sapat yan, David. Kinabukasan yun ng apo ko nakasalalay dito. Paano kung bigla na lang magbago ang isip niya at bigla niya na lang kayong iwan? Katulad ng ginawa niyang Denise na yun. Magkaiba po sila, ma. Husto na, David. Pagod na ako. Nahiga na si Cecilia at nagtalukbong. Dismayado namang iniwan ni David ang ina at pinuntahan sina Eliza at Talia sa salas. Sinama niya roon ang dalaga kanina dahil gusto itong makita ng bata. Naiipit siya sa kanyang sitwasyon. Naaawa siya kay Eliza dahil hindi nito deserve ang panghuhusga mula sa kanyang ina. Ngunit hindi niya rin masisi ang ina dahil alam niyang kapakanan lamang nila ni Talia ang inaalala nito. Kinabukasan, muling bumisita si Eliza sa bahay ni na David. Wala ang lalaki kaya naman pagkakataon ngayon para masaulo ang ina nito. Nagbabaka sakali siya na baka may maganda ng maging bunga sa araw na yon ang ginagawa niyang pagsuyo kay Cecilia. Ewan ba niya kung bakit ganoon na lamang siya katiga rito? Gayong peke lang naman ang relasyon nila ng anak nito. Dapat wala siyang pakialam, pero di rin niya alam kung bakit nagfi-feeling tunay na girlfriend siya ni David. Hi tita, I brought some cupcakes po. Ako po ang nag-bake niyan. Wika ni Eliza sa ina ni David. First time niyang nag-bake kaya medyo kinakabahan siya. Salamat. Pilit ang ngiting tugon ni Cecilia. Si Talia po. Nanonood ng cartoon sa kwarto niya. Sige po, tawagin ko lang para matikman niya rin to. Eliza, pwede ba kitang makausap? Yung tayo lang sana. Oo naman po. Naupo sila ni Cecilia sa salas. Tatapatin na kita, iha. Meron pa rin akong pag-aalinlangan sa relasyon ninyo ng anak ko. Hindi na nagulat si Eliza sa sinabi ng ginang. Pwede ko po bang malaman kung bakit? May nagawa po ba ako na hindi nyo nagustuhan? May mali ba sa akin? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi sa ganon. Ang totoo niyan, napaka-perpekto mong tingnan. Dalaga, may disenteng trabaho, mayaman. Ang kaso, hindi katulad mo ang gusto kong makatuluyan ni David. Gusto ko ng simpleng babae. Babaeng nagmula sa isang simpleng pamilya. Isang babae na kayang maging mabuting ina sa apo ko at mahusay na asawa kay David. Babaeng tulad ni Donna. Donna? Ulit niya sa pamilyar na pangalan. Tumango si Cecilia. Gusto ko ng katulad ng ina ni Talia. Tahasan nitong sabi. Pinaghalong sakit at panghihinayang ang naramdaman ni Eliza. Paano naman siya makikipagkompetensya sa taong patay na? Biglang tumunog ang doorbell. Ako na pang magbubukas. Anya, saka lumabas ng mansyon. Nadatnan niya sa gitang isang babaeng may dalang maleta. Magandang umaga. Magtatanong lang sana, dito ba ang bahay ni David Acosta? Tanong nito nang lapitan niya. Nag-alangan si Eliza na sumagot. Private na tao si David at hindi nito basta-basta ibinibigay ang address kung kani-kanino lang. May I know kung sino po sila, miss?
I'm Donna. I'm his wife. Nabigla si Eliza. Scammer ba ang babaeng to? Paano naging si Donna ito gayong sabi ni David ay namatay si Donna sa Amerika? Donna? Sumunod si Cecilia kay Eliza at nakita ang babaeng nagpakilalang Donna na kanina lamang mukhang bibig ng ginang. Umiyak ito at niyakap ang bisita. Mama Cecilia! Napako sa kanitatayuan si Eliza sa labis na pagkabigla. Biglang nagring ang cellphone niya. Tumatawag si David. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Hey Eliza, do you have plans for today? Gusto mo ba? David? Please umuwi ka na. Nanghihina niyang sabi at saka pinutol ang tawag. Kasalukuyan namang nasa isang jewelry store si David para pick upin ang pinagawa niyang singsing para kay Eliza. Plano niya kasing magtapat na rito ng nararamdaman sa araw na yon. Nag-alala siya nang mapansing may kakaiba sa boses ni Eliza kanina sa cellphone, kaya naman nagmamadali na siyang umuwi. Pagka-uwi, nagulantang siya nang datnan niya si Eliza na kasama ang dating kinakasama na si Donna, si Talia at ang kanyang mama Cecilia. Donna? Parang nakakita ng multo niyang sabi sa babaeng umabandona sa kanila ni Talia ng mahabang panahon. Niyakap siya ni Donna. David, nakauwi na ako. Nandito na ulit ako, mahal ko. Naaninag ni David ang pagkislap ng lungkot sa mga mata ni Eliza habang nakatingin sa kanila ni Donna. Kumawala siya sa yakap ng babae upang lapitan ito. Subalit, mabilis itong lumabas ng mansyon. Eliza, wait! Pinigilan niya ito sa braso nang abutan niya ito sa labas ng kotse nito. Pilit ang ngiti na humarap to sa kanya. Please let me explain, Eliza. No, ipinaliwanag niya sa amin ni Donna ang lahat. Mukhang may misunderstanding kayo about sa reason ng pagkawala niya. Mabuti na lang at nakabalik na siya. Mabubuo na ang pamilya niyo. No, you don't understand, Eliza. Medyo matagal-tagal na rin, no? I think it's about time para itigil na natin to. What? Itigil na natin ang pagpapanggap, David. May mama na si Talia kaya tingin ko hindi na ako kailangan ng bata. Nasaktan siya sa sinabi nito. Do you really want this to end? Am I the only one who thought that we had something special? David, what are you saying? I love you, Eliza. Garal-gal ang boses na pagtatapat niya. I love you. Binipigilan ko lang pero mahal na kita. Nung una pa lang natin pagkikita, hindi ka na nawala sa isip ko. But I was afraid to confess dahil dalaga ka at may anak ako. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na mahal kita. Nabigla si Eliza sa ginawang pagtatapat ni David. Gusto nitong maging masaya sa nalaman at sabihin dito na mahal din nito ang lalaki. Subalit iba na ang sitwasyon ngayon. Bumalik na si Donna at dapat na nilang tuldukan ang kung anumang nararamdaman nila sa isa't isa. David! Lumabas si Cecilia at si Donna. Narinig ng mga ito ang pagtatapat ng pag-ibig ni David kay Eliza. I should go, David. Lumuluhang nagmamadali nang umalis si Eliza. Hindi na ito nagpapigil pa kay David. Anong ginagawa mo rito? Walang kaamor-amor na tanong ni David kay Donna pagkabalik nila sa loob. Sino ba yun? Bakit parang mas importante pa siya kaysa sa akin? Pabulyaw na balik tanong ni Donna sa kanya. Kararating pa lang nito ay para na itong kung sino na walang ginawang masama. Because she is. Galit niyang sagot dito. Inutusan ni Cecilia si Talia na magtungo sa silid nito nang magsimula ng magtalo sina David at Donna. Para maawat sa pagtatalo, ipinaliwanag ni Cecilia sa kanya ang dahilan ng pagkawala ni Donna ng mahabang panahon. Paliwanag ni Donna sa kanila, inabuso raw ito habang nagtatrabaho sa Amerika. Ikinulong ito ng mga amo para hindi makatakas. Iiling-iling namang ngumisi ng mapait si David habang pinanonood si Donna na umiiyak. Kung hindi niya lamang alam ang totoo ay talagang mapapaniwala din siya sa pagtatagpi-tagpi nitong kasinungalingan at kahangahangang pag-arte. Lingid sa kaalaman ng lahat, pinahanap niya si Donna noon sa Amerika nang magkapera na siya. Nang natagpuan ito ng investigador niya, natuklasan niya nag-asawa na pala ito ng mayamang Amerikano. Iniwan sila nitong mag-ama kapalit ng marangyang buhay sa Amerika. Dahil ayaw niyang masaktan si Talia, pinili niyang palabasin na lamang na patay na si Donna, kaysa mabuhay ang anak na may sama ng loob at poot dito. You don't know anything, Ma. Naluluha siyang huminga ng malalim. But it doesn't matter. Donna and I never got married anyway.
Matagal na niyang itinapon ng pagkakataong maging legal kaming mag-asawa. Simula nang pumunta siya ng Amerika at iniwang kami ng anak niya. Sinampal siya ng ina. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, David? Nagpaliwanag na siya pero bakit ayaw mong maniwala? Sandali siyang hindi nagsalita. Pagkatapos, may ngisi sa mga labi na hinarap si Donna. Hindi kita pipigilan kung gusto mong makasama si Talia, Donna. But that doesn't mean na tinatanggap na kitang maging bahagi ulit ng pamilya namin na matagal mo nang sinira. You will never ever be a part of this family again. Mariin niyang sabi. Saka nilayasan ang dalawang babae. Tulala at hindi makapaniwala. Sinubukan ni David na makipag-usap kay Eliza sa lahat ng paraan na alam niya. Pinupuntahan niya ito sa kanilang mansyon at sa academy. Tinetext at tinatawagan. But none of his efforts worked dahil tuluyan ng pinutol ng dalaga ang koneksyon nila. Pero naisip niya, sino nga ba namang dalaga ang magtsitsaga sa katulad niyang may mga komplikadong sitwasyon? Pero nais pa rin niyang makaharap ito. Ma'am Eliza, nasa labas na naman po si Sir David. Imporma kay Eliza ng kanilang katulong. Isang gabi habang naghahapunan siya sa kanilang mansyon. Paaalisin ko ho ba siya ulit? Bagaman alam na niyang pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa, nagpa siya siyang layuan at iwasan si David. Malinaw na sa kanya na hindi na sila maaaring magsama pa lalo pat nagbalik na si Donna. No, I'll talk to him. Sabi niya sa katulong. Lumabas na siya at hinarap si David. Eliza! Mahigpit siyang niyakap ni David subalit kumawala siya rito. What do you think you're doing, David? I want to fix us. Us? There's no us. Alam mo yan. You love me, Eliza. Alam ko yan kahit hindi mo sabihin. I can feel it. I can see it through your eyes. There was desperation in David's eyes and in his voice na ngayon lamang niya nasaksihan. Nasasaktan siyang makita itong nagkakaganoon. Subalit pinilit niyang huwag umiyak. We can't be together, David. Bumalik na ang asawa mo. Hinawakan siya nito sa mga braso. Hindi ko siya asawa, Eliza. Please, kaya kong ayusin to. Iwinakli niya ang mga kamay nito. David, please, tama na. Huwag na natin gawing komplikado ang lahat. Tuluyan na siyang napaiyak. Let's not be selfish. Let's not be unfair to Talia. She now have the chance to be with her mom and to have a complete family. Huwag nating hadlangan yon. Let's choose what's best for her. Huwag nating hayaang masaktan siya na dahil lang sa gusto nating maging masaya. Tila nagising naman sa katotohanan si David dahil sa sinabi ni Eliza. Napaluhod ito at napaluha. Alam nitong tama ang sinabi ni Eliza pero nasasaktan pa rin ito. Why does it have to be always me who gets miserable, Eliza? Why can't I be happy even just for once? Sapat na rason na si Talia para maging masaya ka, David. The pain you're feeling right now is just temporary. Katulad lang ng nararamdaman natin para sa isa't isa. Makakalimutan din natin ng isa't isa. Umiiyak niyang sabi kahit na ang totoo ay alam niyang suntok sa buwan yon para sa kanya. Pero mahal kita. Paano tayo? Paano ka? Unahin mo ang pamilya mo. Huwag mo akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Umuwi ka na, David. Laglag ang balikat na tumalima naman ng lalaki. Hindi naglaon, nag-resign na si Eliza sa trabaho at nagpa siyang pumunta ng France para mag-focus na lamang sa kanyang pagpipinta at para na rin umiwas kina David. Ngunit bago pa man siya makaalis ay naudot yon nang sumiklab ang sunog sa Sherab's Academy. Dali-dali siyang nagtungo sa academy at napag-alaman kina Cecilia at Donna na hindi pa rin nahahanap si Talia at posibleng nasa loob pa rin ito ng gusali. Sa takot na mapahamak si Talia, walang pag-aalinlangan siyang pumasok sa loob ng nasusunog na gusali. Hindi alintana ang panganib na nakaamba sa kanya. Samantala, kaagad namang rumesponde sina David at ang mga kasamahang bumbero sa academy upang apulahin ng apoy. Pagdating sa site, nagimbal siya nang matuklasang nasa loob ng gusali si Talia. Susugod na sana siya sa loob ngunit narinig niya ang tinig ng anak. Papa! Tila nabunutan ng tinig sa dibdib si David nang makita si Talia. Maayos ang kalagayan nito. Saan ka ba nagpuntang bata ka? Umiiyak na niyakap ni Cecilia ang apo. Tumakas po ako ng recess. Gusto ko po kasing makita si Teacher Eliza. Amin ni Talia. Lola, ano pong nangyayari sa school? Nataranta si Cecilia nang maalala si Eliza. Diyos ko, si Eliza! David, hinahanap niya sa loob si Talia.
Pagkarinig sa sinabi ng ina ay kaagad nang sumugod sa loob ng nasusunog na building si David kahit wala pang command na natatanggap mula sa kanilang captain. Bawat segundong lumilipas na hindi niya nakikita si Eliza ay ganoon din ang pagtindi ng kanyang takot na nararamdaman. Hanggang sa natagpuan niya ito na walang malay sa classroom ni Natalia. Eliza, I'm here. Mabilis niyang inilabas ng gusali ang dalaga. Isinugod agad nila ito sa pinakamalapit na pagamutan. Saka lamang napanatag ang kanyang kalooban nang malamang nasa ligtas na itong kalagayan. It's not your fault, Talia. It was her who recklessly rushed to the fire. Naiinis na saway ni Donna kay Talia na walang tigil sa pagngalngal habang nakayakap sa walang malay na si Eliza. At least, she did something to save her child. Malamig na komento ni David, sanhi para magtalo na naman sila ni Donna. Sinaway sila ni Cecilia at sa unang pagkakataon, ipinagtanggol nito si Eliza kay Donna. Sinundan si David ni Donna nang walang salita siyang umalis ng emergency room. David, mag-usap nga tayo. Why are you so mad at me? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit ba mas mahalaga pa sa'yo ang girlfriend mo na yon? Not now, Donna. Hindi na siya nito sa braso. Huwag mo akong talikuran. Tuluyan ang napigtas ang pagtitimpi ni David at kinumpronta na si Donna sa mga kasinungalingan nito. Nagulat ito nang matuklasang alam niya ang tungkol sa mga ginawa nito sa Amerika. Now tell me, Donna, anong karapatan mong bumalik at pagsalitaan ng ganyan ng babaeng mahal ko at tinanggap kami ng anak ko kahit na hindi kami perpekto? Pinalaki ko si Talia na wala ka, kaya wala kang karapatan na questionin ako sa nararamdaman kong puot sa'yo. Pero huwag kang mag-alala, dahil kay Talia kinalimutan ko ng galit ko sa'yo. Basta wag mo lang kaming guluhin. At huwag mo kaming pakialaman sa kung ano at sinong meron kami ngayon sa buhay namin. Bumalik ka na kung saan ka nararapat dahil tapos na tayo mula nung pinagpalit mo kami ng anak mo sa ibang lalaki. I'm sorry, David. Wala nang magagawa pang sorry mo, Donna. Ang gusto ko na lang ngayon ay huwag ka nang makialam sa buhay ko. You have the right to our child, pero hindi mo siya pwedeng diktahan. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ni Donna. Gusto ko namang magpaliwanag sa'yo noon pero wala akong chance. Pero ngayon malaya na ako. Hiwalay na kami ng asawa ko. Nagalit sa akin si Clark nang nalaman niyang may iniwan akong anak dito sa Pilipinas. He doesn't want me anymore, David. Wala na akong ibang mapupuntahan kundi kayo ni Talia. Kaya please, hayaan mo akong makapasok ulit sa buhay niyo. Hayaan mo akong bumawi. Anong tingin mo sa amin ng anak mo? Basahan? Selfish ka, Donna. Hindi ko ginusto ang mga nangyari. Hindi pa ako handang maging magulang noon. Marami pa akong pangarap. Nagsisisi ako na maaga akong nabuntis. Sinabi ko naman kasi sa'yo nung una pa lang, ayaw kong ituloy ang pagbubuntis ko. Pero masyado ka makasarili, David. Inalisan mo ako ng dahilan para maging masaya. How could you call yourself a mother, Donna? Alam kong nagsimula sa pagkakamali ang lahat. But I never regretted having Talia. Ama niya lang ako, Donna. Pero ikaw, you're her mother. Paano mo naaatim na sabihin ang bagay na yan? Walang kamalay-malay sina David at Donna na naririnig na Cecilia at Talia sa loob ng emergency room ang kanilang pagtatalo. Nagising na rin si Eliza dahil sa pagsisigawan nila. Nanggagalaiting lumabas si Cecilia para sugurin si Donna. Subalit naudlot yon nang patakbong umalis si Talia dahil sa sama ng loob sa mga natuklasan. Hinabol ito ni David at Donna. Umiiyak na bumalik sa loob ng emergency room si Cecilia. Inalalayan ito ni Eliza na maupo sa bangko malapit sa inuukupan niyang kama. Nang mahimasmasan na ito ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Patawarin mo ko, Eliza. Hinusgahan kita kaagad. Hindi na ako magtataka kung bakit minahal ka ng anak ko. Sorry kung hindi ko agad nakita yun. Alam ko naman tong pinoprotektahan niyo lang sina David at Talia kaya niyo nagawa yan, tita. Mapagpakumbabang tugon ni Eliza. Ang totoo po niyan, ako nga ang dapat na mag-sorry sa inyo at sa lahat ng mga taong pinagsinungalingan namin ni David. Pag-amin niya. Naguguluhan naman siyang tinitigan ni Cecilia, kaya naglakas loob na siyang ipagtapat dito ang peke nilang relasyon ni David. Wala pong kasalanan si David, tita. Nadamay lang po talaga siya sa problema ko. Sorry po kung hindi agad namin sinabi. Wala kang dapat na ihingi ng tawad, iha. Ako nga itong malaking kasalanan dahil hinusgahan kita gayong wala naman pala kayong relasyon talaga. Pero humahanga ako sa'yo dahil kahit tuwad ang inyong relasyon nga ng anak ko, inalagaan mo pa rin ng mag-ama. Dahil masaya po akong gawin yan para sa kanila.
Gusto ko rin pong malaman niyo na tanggap ko ang isang single daddy na tulad ni David. Salamat, Iha. Ang buong akala ko'y gaya ka rin ng mga dalagang dumaan sa buhay ng anak ko. Mabilis siyang bibitiwan dahil may anak na siya. Mahal ka ng anak ko, Iha. Sigurado ako ron. Nginitian niya ang ginang at hinawakan sa kamay. Yun na ang naging simula ng maayos na trato sa kanya ng ginang. Nang araw ding yun ay lumabas na rin sa ospital si Eliza. Sinundo siya ng kanyang tito Anton dahil inuwi muna ni David ang anak sa mansyon nito. Isang gabi, pumasok si David sa silid ni Talia at natatnan niya itong natutulog na habang nakabantay sa tabi nito si Donna. Halos isang linggo na ang nakalipas simula nang natuklasan ng bata ang ginawang pang-iiwan sa kanila ni Donna. She just fell asleep. Sabi sa kanya ni Donna. Sandaling tinitigan ni David si Talia pagkatapos. Inaya na siya ni Donna ang lumabas ng silid. Clark called me last night. Panimula ng babae nang nasa salas na sila. Tumingin siya sa mukha ni Donna. Ed? Pinababalik na niya ako sa Amerika. Susubukan na naming ayusin ang relasyon namin. Nabigla lang daw siya sa nalaman kaya pinalayas niya ako. But he already cleared his mind and wants us to start over. Good for you. Sorry sa gulong dinala ko, David. Eliza and I sacrificed our relationship for Talia's sake. Can't you do the same for our child? Hindi napigilan ni David ang magalit. I can't, David. Paano si Talia? Wala akong pakialam kahit bumalik ka sa asawa mo. Si Talia ang iniisip ko. She already accepted the truth, and she forgave you kahit na nasaktan mo siya. Pero may buhay din ako, David. So iiwanan mo na naman siya ulit? Donna, wala ka na ba talagang natitirang amor kahit kaunti para sa bata? We don't need to get married kung yan ang inaalala mo. But right now, our priority is to give Talia a complete and happy family she deserves. Co-parenting. We need to settle that. Pero paano mo yun magagawa kung nasa malayo ka? David, alam mong never na natin siyang mabibigyan ng masayang pamilya. Hindi na natin mahal ang isa't isa. Mas lalo lang sasama ang loob ng bata kapag nakita niya tayong hindi nagkakasundo. Gugustuhin mo bang lumaki sa ganong klase ng pamilya? Yung magulo at palagi nag-aaway? Bumaba ang tingin ni Donna sa sinapupunan. I'm pregnant. Magkakaanak na rin kami ni Clark. Ayoko nang ulitin pa ang pagkakamali ko sa inyo ni Talia sa batang dinadala ko ngayon at kay Clark. Pero paano si Talia? Hindi mo pa nga nagagawang bumawi sa kanya pagkatapos aalis ka na naman? Napahinto siya sa pagsasalita nang may namuong luha sa kanyang mga mata. Bagaman nauunawaan niya ang pinupunto ni Donna, hindi niya pa rin mapigil ang sumama ang loob dito. I'm sorry sa ginawa kong panggugulo sa inyo. Hindi ko hihilingin na patawarin mo ako ngayon, David. But I sincerely hope that someday when we meet again, hindi nagalit at tinanakit ang mararamdaman mo sa akin. I want you to have peace sa piling ng taong totoong magpapaligaya sa'yo. I know in time maiintindihan mo ang desisyon kong to. Gustuhin ko man na mapalapit kay Talia, pero may sarili na rin akong pamilya. And my baby needs a father. I swear, hindi na ako iiwas sa inyo. At kung papayagan mo ko, let me call her once in a while para alaman lang niya na may nanay siya sa malayo, na may pamilya rin siya sa malayo na pwede niyang puntahan kapag handa na siya. Pag-iisipan ko, Donna. Pero hindi ako nangangako dahil si Talia lang ang pwedeng mag-decide kung gusto ka pa rin niyang maging ina. Pagkatapos ng isang linggo, tuluyan nang bumalik si Donna sa Amerika. Hindi na ito pinigilan ni David dahil napag-isip-isip niya na siguro nga'y iyon ang mas ikabubuti ng lahat, lalo na ni Talia sa ngayon. I miss her, biglang sabi ni Talia isang hapon habang ipinapasyal niya ito sa parke. Kung gusto mo, pwede mo namang bisitahin ng mama mo sa Amerika sa bakasyon. Sinabi naman niya sa'yo na may pamilya ka rin doon na pwede mong puntahan anytime you want. Kilala mo na rin ang asawa niya sa video call. Tapos magkakaroon ka na ng kapatid sa mama mo. Di ba masaya yun? I'm talking about Teacher Eliza, Papa. Why isn't she visiting us anymore? Hindi niyo na ba tayo mahal like Mama Donna, Papa? No, that's not true. Mahal tayo ng Teacher Eliza mo. Lalo ka na. Baka busy lang siya ngayon, anak. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi ni Talia. Umalis ba siya because of Mama Donna? Tanong ulit nito. Bumuntong hininga si Talia nang hindi siya makasagot. Pero wala na naman po si Mama. Hindi mo pa rin po ba siya pababalikin? Siya naman ngayon ang napabuntong hininga. Gugustuhin pa kaya ni Eliza na bumalik sa kanila pagkatapos ng mga nangyari?
I want her to be my mom, Papa. Can you make that happen? Love mo rin po si teacher, di ba? Inosenteng tanong ni Talia. Malungkot ang ngiti na tinanguan niya ito. Oo, mahal ko si Teacher Eliza, baby. Di ba kapag mahal mo, dapat pinaglalaban mo po? Natawa si David sa narinig kay Talia. Hindi niya alam kung saan ito natutunan ng bagay na yon. How did you know about that stuff? Sabi po yun ng babae dun sa pinapanood ni Lola na palabas tuwing gabi. Gusto mo, Papa, i-help kita mag-isip kung paano pababalikin si teacher? Nakangisi nitong tanong, saka ibinulong sa kanya ang naiisip nitong plano na sinang-ayunan niya. Isang umaga, naalimpungatan si Eliza nang makarinig ng ingay mula sa salas. Nagulat siya nang madat nandoon si Talia habang kalaro ang kanyang Tito Anton. Malamang tumakas na naman ito sa ama at lola nito. Teacher Eliza, pasyal po tayo sa amusement park. No, iuuwi na kita sa inyo. Siguradong nag-aalala na ang lola mo. Paano ka ba nakarating dito? Nag-taxi po ako. May money po ako eh. Don't do that again, honey, okay? Alam mo bang pwede kang kunin ng stranger sa ginawa mong yan? Let's go, ihahatid na kita sa inyo. Pero wala naman po akong kasama ron eh. Lola visited her kumaris. Si Papa naman po nasa work na kasama si Tito Luis. Mag-isa lang ako dun. Eh ang mama Donna mo? Wala na po. Umuwi na po sa Amerika last week. Magkakrus sa mga braso ng umuso si Talia. Umuwi? Bakit? Kulat niyang tanong, subalit nagkibit-balikat lamang si Talia. Can we go now? Please? Sumamo ng bata. Samahan mo na, Iha. Mukhang inip na yan sa kanila kaya tumakas. Matalino yan kaya hindi yan mapapahamak. Sulsol ng kanyang tito. Fine. Pagsuko niya. Tuwang-tuwa si Talia pagdating nila sa amusement park. Nakabuti rin naman kay Eliza ang pagsama rito dahil bahagyang nabawasan ang pangungulila niya rito. Do you mind if I join you, girls? Nagulat siya nang biglang sumulpot si David. Papa, bakit ngayon ka lang po? Kanina pa ako rito. Pinanonood ko lang kayo ni Teacher Eliza sa malayo. Anong ibig sabihin nito? You guys trick me? Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mag-ama. I don't want to put it that way. Pero parang ganun na nga. You left me with no choice. Pinutol mong lahat ng communications natin. Katwiran ni David. Kasi wala na rin namang rason para mag-usap pa tayo. We have to move on, David. Naka-move on ka na ba? Hindi makasagot si Eliza. How can she move on that easily when she's deeply in love with him? It's good that you're already here. May makakasama na si Talia sa pamamasyal. Uuwi na ako. Paglilihis na lang niya sa kanilang pinag-uusapan. Papa, no! Gusto ko pang kasama si teacher. Nakikiusap ang mga matang tumitig sa kanya si David. Para siyang mababaloy sa frustration. Bihira lang mag-request si Talia. Paano niya naman matatanggihan to? Para hindi sumama ang loob ng bata, pumayag na lang ulit si Eliza kahit napakiramdam niya ay mali na magsama-sama pa silang tatlo. Inaalala niya ang sasabihin ni Donna kapag nalaman nitong lumabas siya kasama ang mag-ama nito. Pagkatapos ng maraming rides, nagpahinga sina Eliza at Talia sa isang bench. Si David naman ay bumili muna ng kanilang makakain. Kinuha ni Talia ang isang nakatuping papel sa bulsa at ipinakita yun sa kanya. Teacher, look oh! Tumambad sa kanya ang drawing nito ng masaya nitong pamilya. Ang ganda. May kaunting kurot ang gumuhit sa kanyang puso habang nakatingin sa artwork nito. This is you po. Turo ni Talia sa drawing na inakala niyang si Donna. Isn't that your mama, Donna? Po? Hindi niyo naman to kamukha eh. Tignan mo oh. Pareho kayo ng face at hair. Ikinulong ni Talia ang kanyang mukha sa maliit nitong mga palad. Teacher, pwede ba kitang maging mommy? I know I'm not the nicest kid in the class pero ang sabi ni Papa, hindi naman talaga ako salbahe eh. Bait daw po talaga ako. Marami lang bully sa dati kong school. Naluluhang nag-iwas ng mukha si Eliza kay Talia. Hindi niya alam kung paano ipaliliwanag dito na malabo nang maging parte pa siya ng buhay nito. Ipinakita sa kanya ni Talia ang suot na kwintas na mayroong pendant na diamond ring. Ngayon niya lang napansin yon. I think Papa wants to give you this po. Kaso natakot yata siyang ibigay kasi magagalit si Mama Donna. Hindi niya napigilang mapaiyak. Pagkabalik ni David ay nagulat na lang ito nang makita siya sa ganoong kalagayan.
Eliza, why are you crying? Are you okay? I showed her this, Papa. Pinakita ni Talia rito ang singsing. How did you get this, baby? Gulat na binawi ni David sa pasaway na anak ang singsing. Why are you doing this to me, David? Sinusubukan na kitang layuan pero bakit patuloy mo pa rin akong ginugulo? Why can't you just stay away from me? Umiiyak na hinanakit ni Eliza. Naluluhang napatulala sa kanya si David. Is that what you really want? Ang lumayo ako? Kami ng anak ko? Mas lalo naman siyang napaiyak sa tanong nito. I love you so much, Eliza. Hawak ang kamay niyang sabi ni David. Come back to us, please. Hindi mabubuo ang pamilya ko kung wala ka. Mahal ka namin, Eliza. David's voice broke as he cracked a small smile. Pero paano si Donna? Nag-closure na kami. Buntis siya at bumalik na siya sa asawa niya. Okay na ulit siya. Nag-usap na rin sila ni Talia. Okay na ang lahat, Eliza. Tayo na lang ang hindi pa. Tanggapin mo sana ang pag-ibig ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Alam kong hindi ako perfect at may anak na. Pero umaasa ako na tatanggapin mo pa rin ako. Kung hindi man, mauunawaan ko. Unti-unti nang napangiti si Eliza. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ni David. Hindi mahalaga sa akin kung single father ka, David. Alam mo yan. Tanggap kita at mahal din kita. Hinalikan niya ang lalaki sa labi. Buong puso naman itong tinanggap yon at sinuklian ng may buong pagsuyo. Sobrang saya niya. Is Teacher Eliza going to be my mom now? Pilya ang ngiting tanong ni Talia na muntik na nilang makalimutang kasama pala nila. Nanonood lang sa kanila ng ngiting-ngiti at tila kinikilig. Help me convince her, anak. Wika ni David. Saka lumuhod sa harapan ni Eliza habang hawak ang singsing. Malapad ang ngiting tumango si Talia. Teacher Eliza, pwede po ba kitang maging mommy? Pwedeng-pwede, Talia. At gustong-gusto ko. Masayang sagot ni Eliza sabay halik sa noon ni Talia. Mahal na mahal ko kayo ng papa mo. Napalundag-lundag naman sa tuwa si Talia. Yay! Mommy ko na si teacher! Salamat dumating ka sa buhay namin, Eliza. Isinuot na ni David kay Eliza ang singsing pagkatapos. Hinagka nito ang kanyang kamay. I can no longer imagine my life without you. Mahal na mahal kita. I love you too, David. Kayo na ni Natalia ang buhay ko. Naisip ko, meant to be talaga tayo, wife. Biruin mo, I was chasing someone else but fate had other plans. I entered your car and found the right love. Because sometimes, love takes a detour. Right. At masaya akong kusa akong dinala ng tadhana sa'yo. Pagkatapos ng 5 buwan, tuluyan ng nag-isang dibdib sina Eliza at David. May ilan mang nanghusga sa kanilang relasyon dahil dalaga siya at single father si David, mas marami pa rin ang naging masaya sa pagsasama nila. Congratulations, Eliza and David! Best wishes sa inyong mag-asawa! Kabilaan ng mga bisitang bumabati kina Eliza sa reception ng kasal nila. Naagaw ang kanilang pansin ng isang babaeng lumapit sa kanila. Kinabahan si Eliza nang mamukaan nito. Donna? Humigpit ang hawak niya sa braso ni David. Masaya ako nakarating ka, Donna. Nakangiting sabi ni David dito. Nginitian siya ni David at marahan nitong pinisilang kanyang kamay. I invited her wife. Congratulations to the both of you. Masaya ako para sa inyo. Sincere na bati sa kanila ni Donna. Malaki na rin ang tiyan nito. Napangiti na rin si Eliza pagkatapos. Pinagalitan ng sarili sa isip. Bakit ba siya natakot gayong daman niya kung gaano katibay ang pangako sa kanya ni David na siya ang mahal nito at gustong makasama hanggang sa pagtanda? Thank you for coming, Donna. Nakangiti niyang balik dito. Saka bumaba ang kanyang tingin sa nakaumbok na nitong tiyan. How far along are you? 7 months, baby boy. Ani Donna. Siya nga pala, kasama ko si Clark. Nilingon nito ang asawa na ngayon ay naaaliw makipagkwentuhan kay Talia. I'm glad to meet you finally, Mr. and Mrs. Acosta. Congratulations on your wedding. Bati sa kanila ni Clark pagkalapit sa kanila. Natutuwa si Eliza ngayong sa wakas ay magkasundo na sina David at Donna. Masaya siyang mapapayapa na ang kalooban ng asawa niya. I'm so happy you finally reconciled with her. Wika niya kay David nang magpaalam na sina Donna at Clark na aalis na. Dumaan lang daw talaga ang mga ito para bumati at magdala ng gift. Nagtaka naman siya nang bumuntong hininga ito at parang nalungkot. What's wrong, hubby? I'm jealous.
Naguluhan si Eliza at muling kinabahan. Nagsisisi na ba ito na siya ang pinakasalan? Jealous? Bakit? Seryoso siyang tinitigan ni David. They're going to have a baby boy soon. Ano? Napaawang ang kanyang bibig. I also want a son, Eliza. Wika ni David. Hindi na niya pigilang hampasin ito sa braso. Hey, what's that for? Nakakainis ka eh. Sorry, binibiro ko lang naman ang misis ko. Nagyakap sila. David? Yes, love? Delayed na ako ng 3 months. Pag-amin niya rito. Hindi na siya nagtaka dahil mula nang maging sila ay may nangyayari na sa kanila. Natigilan si David at napatitig sa kanya. Are you pregnant, wife? Paniniguro nito. Nangingiti siyang tumango. Let's pray na sana baby boy tong baby na nasa tummy ko. Yes! Tuwang-tuwa siyang binuhat nito. I'm going to be a dad, again! Anunsyo nito. Naghiyawan at nagpalakpakan naman ng kanilang mga bisita sa kasal. Ang saya ko, Eliza. Pero what if hindi to baby boy? It doesn't matter. Whether it's a son or a daughter, mamahalin natin siya ng buong puso. Biglang umiti ng may kapilyohan si David. Isa pa, pwede naman tayong gumawa ulit. Pilyo ka talaga, Mr. Acosta. Sa bagay, shooter ka naman. Natatawa niyang kinurot sa pisngi si David. Mahal na mahal kita, Mrs. Eliza Acosta. Sabi naman ni David pagkatapos. Masuyo siyang hinagkan sa labi. At simula ng araw na yon ay puno ng ligaya ang pagsasama nilang mag-asawa na mas lalo pang tumitibay ang pagmamahalan habang mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Naging hands-on si David sa pag-aalaga kay Eliza habang nagbubuntis ito at hanggang sa isinilang na nito ang malulusog na kambal nilang babae na siyang nagdagdag ng ligaya sa kanilang lumalaki na ring pamilya. Tuwang-tuwa si Talia dahil sa mga kapatid nito na kambal at baby brother nito sa inang si Donna na sa video call lamang nito lagi nakikita. Hindi pa laging dumaraan sa tamang daan ng pag-ibig. Minsan, kailangan mo munang maligaw, masaktan, at mapadaan sa kotse ng isang estranghero para maramdaman mong may pag-ibig pa palang nakalaan para sa'yo. Parehong nasaktan si Eliza at David. Pareho silang iniwan. Pero sa isang gabing puno ng kwento, alak at tawa, natutunan nilang kahit ang mga pusong wasak ay may karapatan palang muling umibig. Wala sa plano ang pag-ibig, pero hindi rin ito kailanman nagkamali ng pagkatok. At nang parehong bumukas ang puso nila, doon nagsimula ang kwento na hindi nila hiniling, pero sila mismo ang pinili. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.